I'm Carla Gamalinda. I'm Jessica Macho. I'm Tisha Paculto. I think may answer ka na yan. Wala. Ang hirap. Ang hirap mamili sa... Sobrang dynamic kasi ng nangyayari ngayon. Kaya hindi ko alam kung parehas ba yung experience ko yung masasabi versus sa kung ano yung magiging experience na mapupunta sa kanila. Pero, di ba, kasi nagpinta ako, hindi pa ganun ka-exposed yung online works. Tinatago pa nga dati, bawal picture. Grabe, akala mo ang tanda ko. Hindi naman. Pero parang may ganun pang aspect yung mga galleries before. And then ngayon, nung itong panahon na like after the pandemic, everybody's online. So hindi ko alam if it's going to work. Pero I think it's the same for everyone is kailangan mo lang magpinta talaga ng magpinta. Talaga. Agree ako dun sa sinabi niya. And actually, yung iniisip ko, hindi kasi siya magandang panimula, kaya hinahayaan ko muna kayong mag-umpisa. But I wanted to say that take all advices with a grain of salt. Kasi tama yung sinabi niya, maybe that person might not have the same context as you. Ang sa akin naman, well, based on my experience, I started dito sa scene during pandemic, which is very hard. Kasi lockdown, walang supplies, art materials, very limited. And wala akong studio. I started doing paintings sa kama ko. Nice. Sa taas ng kama. So, ayun, siguro nasa perspective din ng tao. Yes, it's very hard. It will never be easy, but it is fun. And ang mahalaga is, gawin mo lang kung anong gusto mo kasi, ayun, in my personal experience, yung pagiging complicated ng situation na nasa paligid ko, lack of studio materials, it never stopped me from doing what I love. Okay naman, don't compare your works to others. Tapos, don't lose hope. Yung paint mo, masterpiece mo, portrait yan o soul mo, as artist, hindi mo siya pwede compare dahil mas maganda yung gawa niya o mas maganda yung gawa mo sa kanya. Kasi may mga tao na nagagandahan sa work niya, sa'yo hindi. Kumbaga, iba-iba yung perspective nila pag tumingin sa artwork. Yun yung number one na nakikita ko kasi nakikita ko sa mga batang artist kasi masyado silang nagre-rely dun sa likes, social media. Like, kapag walang likes yung gawa nila, nadi-disappoint o nadi-discourage sila. Dapat hindi ganun. Lagi lang isipin na ginagawa mo yun dahil gusto mo. Hindi mo yun ginagawa dahil gusto nila or like nila. Laging katandaan ng mga upcoming artists na magpursige sila na huwag mag-stop, mag-study. Hindi porket nandun ka na lang. Kumbaga meron ka pang hinahanap. Tsaka always keep your feet on the ground. Sure. Humble ka na. Dagdag ko lang sa sinabi ni Jessie. Hindi ko sabihin Jessica. Dagdag ko lang sinabi niya about sa materials. Sobrang laking bagay yung may insight ka sa materials mo. If you don't have any painting materials, if you don't have any expensive brushes, which I don't believe in those expensive brushes actually. Gamitin mo kung ano yung nakapaligid sa'yo, kung ano yung abundant sa'yo, kasi insight yun sa buhay mo, kung sino ka. So if marami kang, this is just an example na like, if ever kung nasa province ka, tapos wala namang parang updated na, technically parang hardware lang yung nandun, gamitin mo kung ano yung natural na nakapaligid sa'yo. Maganda na rin siguro sabihin or i-mention na yung art production at yung art making mismo is hindi siya nakasalalay sa materials mo or sa formal na materials or I'm quoting na lang formal materials. Kasi pwedeng mong gamitin at pwedeng mong gawin kahit anong gusto mo as long as hindi siya harmful sa'yo at harmful sa'yo. May add pa ako na isa. I think it's very important na sa paggawa ng art, sobrang mahalaga na may kwento yung gawa. Kasi yung aesthetics, pwede yung magaya pwede yan makuha. Pero yung istorya, yun yung original mo.
Ayun yung nagpapa-unique sa gawa mo, yung narrative ng gawa. Yes. Ang nakuha ko dun sa sinabi ni Carl is yung about subjectivity. I think it's healthy for the art scene na magkakaiba tayo ng tastes. Kasi kung flat lahat ng pare-parehas tayong tastes. Pare-parehas na ng narrative ng Anong insight din nila mo? So to answer the question, hindi ko alam kung paano i-connect. Pero to answer the question na how much should it matter, feeling ko dapat meron kang internal compass na are you happy with your work? Tapos if you're happy with it, go. Yung kung may magsasabi man or kung may magko-comment, magka-critic or magko-comment sa gawa, dapat matuto ka rin kung alin dito is valuable. And when I say valuable, ibig sabihin, hindi niya sinabi yung pangit or maganda. Ang sinabi niya is parang valuable, like, parang maganda sana to kung hindi mo ginamitan ng ganitong kulay kasi nalunod. Parang may critique, may constructive na critique, may critique na you can actually see. And then pag about sa concept naman, yung mga mas subjective na parts of sa art mismo, mabuti siguro na yun yung wag kang makikinig sa ibang tao kasi kwento mo nga yun parang gawin mo kung ano yung gusto mo, tapos kung may wag kang magpapadala sa ibang tao. Hindi ko lang, I'm not speaking for you, pero pag sinabi kasing wag kang makinig sa ibang tao, sabihin wag kang padala. Pag sinabi nilang parang piliin mo naman. Piliin mo yung mga sinasabi ng mga tao. Mahilig magsalita yung mga tao kasi tulad ko, kinagawa ko siya ngayon. Pero pipiliin nyo rin kasi lahat ng sinasabi kung alin doon tama, alin doon hindi. So huwag nyo masyadong ilagay yung self-confidence nyo sa keyboard ng mga tao. Tsaka ayun, parang sa pagsasabi ng criticism, I think words are very powerful. And as an artist, mahalaga rin na marunong tayo mag-take ng constructive criticism na hindi porket may nag-advise tungkol sa work mo is na i-take mo siya as negative. Dapat i-take din natin siya as criticism, constructive criticism for us to grow. Ayun.